You're single? I am. Okay. Very. So, Tinatanong ng lahat, are you single, taken? I'm very happy. And yes, still single. Ayun na po. Bye, everyone. Bye-bye. Hello Captain fans! So narinig niyo mga kasambreros ha, talagang parehong-pareho sila ng response mga kasambreros. Ako hindi ako nalungkot dito, alam niyo sobrang natutuwa at saka nakaka-inspire palalo sila mga kasambreros ang Captain. Kasi alam natin na nasa stage sila ng no? By the way, ang dami nating updates ngayon mga kasambreros kung kaya, and marami tayong dapat i-congrats kay Alden, kung kaya abang-abang kayo mga kasambreros sa vlog na ito, no, dito mismo. So yun, no, talagang imbis na malungkot ako, no, bilang Captain fan, ay natuwa ako at na-inspire kasi hindi sila nagmamadali because they have to settle everything. Para kang nagpapatayo ng isang bahay, kailangan may pundasyon na matibay, kailangan may haligi, may mga materials and so on. So parang ganun din ang relationship mga kasambreros. And Kath and Alden actually are a good example of waiting season ng buhay ng pagpapakasal, pag-aasawa. Kasi anong nangyayari ngayon, marami ang naghihirap na mas lalong humihirap pa kasi atat na magka-jowa, atat na magkaanak, atat na sa pamilya, magkaroon ng sariling pamilya. In the end, ay since hindi nakapagtapos ng pag-aaral, wala mga decent job, walang mga naipundar, walang investment, so naghihirap, no, ang mga anak din nila ang kawawa mga kasombrero. So and Kath din, yung tandem talaga na ito mga kasombrero ay nagsiset ng example na sana sa mga kabataan ngayon na maisip na kung ayaw mo ng mahirap na kalagayan or ng pamilya or soon to be na sariling pamilya, dapat unahin muna yung investment, unahin muna yung pag-aaral for example, or tulungan ang magulang. Number one talaga yung pagtulong sa magulang, hindi lang yung nakapagtapos ka ng pag-aaral tapos nakapagtrabaho ka, tapos iba kasi pagtapos ng college mag-work ng konti tapos mag-aasawa agad. So parang hindi pa muna inuna yung yung pamilya. Well, sabihin iba-iba naman yung kaso kasi yung iba, yung magulang nila, yung hindi sila close, no, hindi nila mahal ang pamilya nila. So pero generally mga kasombrero at saka practically speaking, no, being pragmatic, no, yung ating English vocabulary, dapat ganun, no, dapat meron tayong prinsipyo na unahin muna ang sarili niyong pamilya, no, kasi makahanap ka ng jowa na pang gustuhin mo, pero ang pamilya po ay isa lang yan sila, isa lang nanay mo, isa lang tatay mo, and so on, ang mga kapatid. So confirm nila na single sila, pero masaya ako, and team Panatag pa rin mga kasombreros. Alright, so next item natin ito ha, congrats kay Sir Alden kasi nag-post siya kahapon ng video pictures niya mga kasombreros na naka-kotse siya, no, kulay white mga kasombreros, and then itong nagla-laptop nga siya mga kasombreros as part of his endorsement. So BDO Auto Loan, no, parang magpa-process siya ng BDO Auto Loan mga kasombreros. Kung gusto niyo mangutang ng kotse dyan ay go na kayo sa BDO Auto Loan mga kasombreros. And then ito, congrats, no, another congratulations mga kasombreros kasi parang may promo yung kanilang yung kanilang McDo, no, sa Binyan. Sabi dito mga kasos ay libre to, magda-drive-thru ka lang sa kanilang McDo, ay parang may libre ka mga kasos na pag 2 or 3 wheeler ride mo, no, magda-drive-thru ka sa kanila. Sabi dito ay libre yung crispy chicken at saka yung sandwich for a minimum purchase of 149 pesos, 2 p.m. to 5 p.m. only, May 23 to 29. So nagsimula kahapon tapos hanggang 29, 2025 mga kasombreros. So ang ba dito, parang libre yung kanilang crispy chicken at saka sandwich. Tapos may bibilhin ka, parang ganon, no? Parang bibili ka ng kunwari yung bibilhin mo is minimum of 149 pesos, tapos yung libre nila is yung chicken at saka yung sandwich mga kasombreros. So ito siguro yun siya, no? And then ito, another promo nila mga kasombreros ay itong din, no, sa Binyan nila na McDo, para sa summer fun day naman nila sa May 30 naman ito gaganapin, 10 a.m. to 12 noon. So 2 oras lang siya mga kasombreros. Now get your tickets for only 245 pesos inclusive of 1-piece chicken McDo meal, a collectible cup, photo booth,
surprise treat in various activities and games to remember. So what to wear? Colorful summer outfit. So sa McDo nila ito sa Binyan mga kasembreros. Parang dadalhin nila din yung summer. Siguro maglalagay sila ng konting or maliit na swimming pool doon mga kasembreros. And then ito, si Pops Alden syempre no, busy. May parang last shot sila kahapon or post-mortem doon sa Myriad mga kasembreros para sa lights camera run. So parang nag-meeting sila kung ano yung susunod. Ito yung nagustuhan ko rin kay Sir Alden, no? Since ako ay gumagawa ng Little Kuya Kim na mga videos, kung napapanood niyo po yung videos natin at saka shorts, meron akong ina-upload dyan na ala Little Kuya Kim mga kasembreros. So, inisip ko ano yung next no, na content, ano yung next na kumaga pa na trivia, anong next na gagawin. So parang ganun ako mga kasembreros. So, syempre, no, low-key lang tayo. At saka walang-wala kay Sir Alden. Sa kanila kasi team no? Ito yung power ng collaboration. Ako mag-isa lang mga kasembreros kasama ang aking nanay at ang aking dalawang inaalagaan mga kasembreros na PWD at lolo ko na 92 years old. Pero nagkwento talaga dito. Sorry po sa sa ingay. And yan, may gagawin yata sila na panibagong collab or project mga kasembreros, ang Team Lights Camera Run. And then ito, syempre, Word of God mga kasembreros, Matthew 25:34, sabi niya, Lord dito na pinost ni Sir Alden, then the king will say to those on his right, come, take your inheritance, the kingdom is prepared for you. So amen and amen. Matthew 24 or 25:34, amen and amen, Pops Alden. So and then ito sobrang kulit ni na Marian at saka ni ano dito. Parang after ng interview nila sa 24 oras para sa Stars on the Floor nga mga kasembreros ay parang nagkulitan sila sa baba sa likod no, sa backstage nagkulitan sila tapos sabi niya Ma'am Marian. So yan lang po guys for today. Sabi nga parang si Pops Alden dito parang may hinuhuli yata sila siguro mga about sa girlfriend and so on. Tapos kilig tapos parang napasigaw. Parang si Alden dito ay anong ginagawa mo Alden? Napasigaw tuloy siya niya. Napasigaw si Ma'am Marian mga kasembreros. And then ito another kakulitan niya ay itong parang posing na sabi ng mga taong gagayahin na naman to, magte-trending na naman gaya ng dila-dila niya mga kasembreros. Ang kulit mo talaga, gawin na naman nilang memes yarn. Parang ganun siya mga kasembreros. Sobrang kulit ng inyong box office king mga kasembreros at CEO ng Myriad Entertainment. Alright, so yan actually sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay napakaganda po nito. Ang title natin, Sino Siya para sa iyo? No? Sino si Jesus Christ mga kasembreros? Matthew 16:16, Simon Peter answered and said, You are the Christ, referring to Jesus Christ, the Son of the living God. So ang scenario na ito mga kasembreros ay nung time po no, na ang mga disipulo at saka si Jesus Christ ay pumunta sa Caesarea Philippi, and then tinanong ni Jesus Christ parang random questions no, kasi magkakasama sila sa halos lahat ng lakad, sa lahat ng agenda araw-araw, magkakasama sila mga kasembreros. Ang disciples niya at saka si Jesus Christ po ay magkakasamang kumain, magkakasamang naglalakbay and so on. So parang naisipan ni Jesus Christ na tanungin no ang mga disciples niya na sabi niya dito no sa previous verses no sa 13, 14, 15 na who do men say that I, the Son of Man, am? Sabi nga parang tinest niya ba kung gaano siya kakilala ng mga disciples niya mga kasembreros, kasi ang sabi ng iba ay siya si John the Baptist, sabi nila siya si Elijah, ang iba naman ay si Jeremiah at saka yung isa sa mga propeta mga kasembreros. And pero sabi niya no, para sa inyo, sino ako no, ano yung pagkakilala niyo sa akin? And yun nga no, bumulaga kay Jesus Christ no, yung sagot ni Simon Peter na you are the Christ, the Son of the living God. So ang response din dito ni Jesus Christ sa kanya mga kasembreros ay pagpapala. Okay? Si Simon Peter ay si Simon Bar-Jonah ay hindi yun na-reveal sa pamamagitan ng flesh, sa pamamagitan ng mere physical human intelligence, but that description or pagkakinalan kay Jesus Christ mga kasembreros nang galing sa bunganga ni Simon Peter
ay nagmula sa langit, no, kay God the Father. Yun ang kanyang sinabi sa preceding verses, mga kasembreros. And that is why, di ba, narinig natin yung San Pedro, no, gate ni San Pedro, tapos may manok. May ibang details doon, mga kasembreros, na actually tugma dito sa sasabi, no, kasi parang dito siya nagsimula yung lahat na yun na yung nagbabantay ng gate, no, si San Pedro, mga kasembreros. Tapos yung manok naman, kasi tumilaok yung manok, di ba, when he denied Jesus Christ 3 times. So parang pinagtagpi-tagpi nila. Pero ito yung tagabantay ng gates, mga kasembreros, ay dito siya nagmula, no, sa verse 18. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. So dito na binigay sa kanya yung susi. Tapos, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So ito yung kapapa dito nagsimula yung si Simon Peter, na si Pedro yung tagabantay ng langit, or kapapa ng gate, or tarangkahan ng langit, mga kasembreros. So ang verse na ito ay nagre-represent actually Matthew 16:16 ng revelation, no, great revelation, mga kasembreros, at saka katotohanan. Because when Peter declares that Jesus is the Messiah, ina-acknowledge na he's acknowledging Jesus as the long-awaited Savior, which is according sa scripture and sa prophecies, mga kasembreros, long before Jesus fully entered heaven, mga kasembreros, and became flesh. This admission is significant because it shows an understanding that goes beyond the surface and reveals a deep acknowledgement of Jesus' divine identity. So ano siya, kumbaga nakapasok bigla si Apostol Pedro sa dimension ng spiritual or spirit, mga kasembreros. Kasi yung mundong ito, physical, mga kasembreros, na earth, physical na mundo, mga kasembreros, nung na-recognize niya at in-acknowledge, mga kasembreros, that Jesus Christ, no, ito ka, you are the Son of the living God. And no one can take away that position or that title from Jesus Christ, because no one is like him, mga kasembreros. There is no other like Jesus Christ, who is the Son of the living God. So it is essential for us to grasp this declaration because it is the foundation of our faith. Ang ginawa kasi niya dito, simple lang siya, di ba? Pero sa ating buhay, kapag tayo din ay nakikilala natin ang Panginoon, si Jesus Christ, kung sino siya, ano yung kanyang role sa ating buhay, doon din tayo nagkakaroon ng tamang pananampalataya, tamang paniniwala, tamang perception, tamang pag-iisip, at tamang actions. Kasi ang tao, halimbawa, kakilala mo pa lang sa isang tao, so ang naisip mo, ano siya, suplado o suplada. So ang approach mo sa kanya, ganun din. However, kapag yung first impression mo sa kanya ay mabait, no, sociable, friendly, ang approach mo sa kanya ay may paka-friendly type din, mga kasembreros. Nagets po? So, ang tamang recognition, ang tamang admission, ang tamang perception, ang tamang impression natin, at saka paniniwala, mga kasembreros, at totoo, no, ay magkaka-apekto sa atin pong approach and behavior. No? This acknowledgement signifies that we place our trust in Him and recognize His authority over our lives. So, like Simon Peter, ay na-acknowledge siya, mga kasembreros, yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay. And in our lives, it often requires a personal revelation to truly grasp who Jesus is. Personal, no? Personal yung ating revelation. For example, nagkasakit ka, tapos pinagaling ka, mga kasembreros, ng Panginoon. So, nandun, no, kumbaga nakikilala natin at naiintindihan palalo yung kakayahan at saka kung sino si Jesus Christ if we are put or placed in a certain situation, which is personal, mga kasembreros. The declaration, you are the Messiah, the Son of the living God, is filled with layers of meaning worth examining. Here, Messiah signifies the anointed one, filled with purpose and sent by God. So this unique identity connects back to Old Testament or prophecies where the people of Israel awaited their Savior. So ganun nga po, mga sos, napakahalaga ng ng lesson na atin pong matutunan dito, mga kasembreros, na napakahalaga ng Matthew 16:16. So in-encourage tayo dito na patatagin natin, no, i-affirm natin ang ating pananampalataya at paniniwala, mga kasembreros, just as Peter did, mga kasembreros. Kumbaga audacious and bold declaration ang ginawa niya na i-identify natin kung sino ba si Jesus Christ para sa atin. So kaya ang tanong natin dito, sino siya para sa iyo? Sino si Jesus Christ
para sa atin mga kasombrero. Siya ba ating provider, siya bang ating savior, siya bang ating tagabigay ng ganito, tagabigay ng ganyan, taga-bless, tagabigay ng magandang relationships and all. So lahat ng mabuting character mga kasombrero ay siya, no? That's Jesus Christ mga kasombrero. And kumapa itong verse din na ito mga kasombrero ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng community. Peter spoke up among the disciples, which illustrates how essential it is for us as believers to encourage one another in our faith, bearing witness together, nurtures a loving and supportive environment where we grow together in knowledge and grace mga kasombrero. So napaka-importante talaga ito na reminder sa atin na we should declare, no, wag tayong mahiya na ipagsigawan ang ating pananampalataya sa Panginoon, because yung ating pananampalataya sa Panginoon, kapag ikinahiya natin yan, para na natin ikinakahiya ang ating Panginoon, which is kapag ikinahiya natin ang Diyos mga kasombrero, si Jesus Christ ay ikakahiya niya tayo sa harapan ng kanyang mga anghel at sa harapan ng kanyang Ama na nasa langit. Alright, so para sa iyo, sino siya mga kasombrero? Sinalaman po sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, the Messiah and the Son of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasombrero. Paalam po. I love you all.